Narito ang mga dapat nating pag-usapan. Lakam nagbigay ng statement tungkol sa sinampang kaso ni Kim Chiu. Kim Chiu pinalakas at pinakalma ng buong Kim Pao fans. Isang abogado ni-reveal na hindi lang 100 million ang nawala kay Kim. Lahat yan pag-uusapan natin at unahin nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa pagpapakalma na ginagawa po ng buong Kim Pao fans para kay Kim Chiu para nang sa ganun maibsan po yung pagka-disappoint at yung kalungkutan na nararamdaman ngayon ni Kim Chiu. Ayon nga kay Janela, this is just the beginning for Kim. The next stage will be harder and more painful, and carrying that in the public eye is unimaginable. I pray she has the right people holding her, supporting her, reminding her every day that she doesn't have to face this alone. Ayon naman kay Vince, one day hopefully you can have a tell-all story without hesitation or filters, sharing how you navigated your journey with courage and faith. So much love even through the betrayals of those people you once truly loved. You're such superwoman in your own way. I love you, Kim. Ilan lamang yan sa mga mensaheng libu-libong nababasa natin dito sa mundo ng social media. At alam naman natin na kaya malakas ang loob ni Kim Chiu dahil sa mga taong nakasuporta at andyan sa kanyang tabi. Unang-una na dyan yung kanyang mga kapatid na sumama talaga sa pagsampa ng kaso, si Twinkle at yung asawa po ni Twinkle, and also si Paulo Avellino na lagi pong andyan para magbigay ng advice kay Chinita Princess. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging statement nila Kambini Chiu sa isinampang kaso po ni Kim Chiu kaninang umaga. So nakausap or nakapanayam na po ng ABS-CBN sila Kambini at ayon nga po kay Lakam, kinukonsulta niya na po sa kanyang abogado kung ano daw yung dapat na gawing hakbang laban dito sa sinampang kaso ni Kim Chiu. At sa mga susunod daw na araw ay maglalabas siya ng statement patungkol dito sa sinampang kaso ni Chinita Princess. So nakakalungkot lang na umabot po or humantong sa ganitong sitwasyon si Kim and syempre sila Kambini. Syempre hindi naman din natin masisisi si Kim Chiu dahil sobrang laking pera po yung nawala sa kanya. Ito po kasing si Lakambini, mayroon pong access sa mga bank account ni Chinita Princess, kaya hindi niya po napapansin na ang lalaki na po pala ng nawawalang pera sa kanyang account. At isang lawyer nga po mga kakimpaw ang nagbahagi ng isang statement tungkol sa nangyari po dito sa pagitan ni Kim and Lakam. Sabi po ni Jesus Palsis, the tragic lawsuit of Kim Chiu against her sister. Matagal na alam ni Kim Chiu that her sister Lakam Chiu has been misappropriating her funds. They really try to work it out and nilawakan ni Kim Chiu ang pangunawa niya kay Ate Lakam. They even reconciled just last month allegedly. But she still sued and filed for qualified theft. Bakit? And why qualified theft? Well, it all started when Lakam Chiu was diagnosed with bacterial meningitis in 2023, an illness so severe doctors considered her case hopeless. Lakam fell into a coma for 7 days and was in critical condition for the first 5 days of her 18-day hospital confinement. For several days, she was unable to talk, hear, or see. Her condition was so dire that a do not resuscitate or DNR order was discussed by the medical team with the family. Pinapipirma na si Kim Chiu and family ng DNR. But Lakam recovered. Her recovery was described as miraculous by her family and the media. She was discharged from the hospital in May 2023. Lakam expressed how grateful she was for God's miracle in her life in her Instagram back then. But the challenges didn't stop for the two sisters. They were starting to have arguments and clashes. Kim wanted Lakam to rest for 1 month. Ako ang nagagalit sa kanya. Minsan umiiyak na ako sa sobrang galit ko sa kanya.
Pinapangaralan ko siya, matigas ang ulo niya. Yan po yung sinabi ni Kim. But Lakam didn't want to be imprisoned in a house for 1 month. Lakam explained, I feel yung depression mo, you were sick and you were about to die. Parang hindi pa ako nakaget over. Life is really short kasi we never know what's gonna happen tomorrow. Apparently, after getting sick and having a near-death experience, Lakam did not just suffer depression, but she went into a YOLO, you only live once, mode. Eto pakinggan nyo ha, she got hooked into gambling. She was often spotted in Soler or a hotel casino. Lakam lost hundreds of millions of pesos from Kim Chu's earnings to gambling in the last 2 years. Grabe, for 2 years na palang nagsusugal etong si Lakam at sa funds or sa earnings ni Kim Chu nagmula yung 100 million na yun. Grabe po, bakit umabot naman sa 100 millions, 'di ba? Masyado kasing tiwala si Chinita Princess sa kanyang kapatid. Kasi parang si Lakam na ata yung handler ni Chinita Princess. Hindi niya alam na ganito na pala yung nangyayari sa mga earnings niya. Sabi pa dito, even after discovering the situation, Kim Chu was very understanding of the situation at first, and they really tried to patch it up and make it work for Lakam to stop and get better. So nalaman na pala ni Chinita Princess tapos pinagsabihan po si Lakam para magbago. Then sabi dito, it was even reported just last November 5, 2025 that Kim Chu and Lakam have reconciled, but even after the reconciliation, nothing changed and damage was still being done to Kim Chu and her businesses. Kumuha daw ng pera sa Bolt or sa condo, tapos binenta daw yung isang condo without Kim consent. Grabe mga kakimpa, bukod pa pala sa 100 million, kumuha pa ng pera sa Bolt, sa condo, tapos nagbenta pa ng mga ari-arian without Kim consent. Grabe. And sabi pa dito, and so Kim Chu was left with no choice but to sue her own sister. A woman she described in a tribute post back in 2020 as her #1 critic, my #1 fan, my superwoman. The case Kim Chu filed speaks volumes. Qualified theft means there was a gross and grave abuse of trust and confidence. Nakakasuhan lang ang tao ng qualified theft if the accused is a person that has the full and complete trust of the victim. If the accused was in such a special position to steal easily and massively from the victim. Here, Lakam Chu was both the sister and business manager and the handle of Kim Chu. So she was in a fiduciary relationship. A fiduciary relationship is a bond where one party, the fiduciary, must act in the best interest of another party. The beneficiary with loyalty, care, and good faith. Common scenarios of qualified debt include debt by domestic helpers, employees, or close manager who have been entrusted with property. So while everything was all good before Lakam Chu got sick, Kim Chu's case might be a cautionary tale about mixing business and family. Kim Chu lost not just hundreds of millions of pesos that she worked hard for, but she also lost or is losing a sister. By filing a case, she may not even recover the money, but she will have her own sister put behind bars. What a tragedy twice over. There is no right or wrong decision. It's an impossible decision. So grabe mga Kimpaw, hindi ko po kinaya itong sinulat ni Jesus Palsis tungkol kay Kim Chu at kay Ate Lakam. Bukod pala sa 100 million, nagbenta pa pala ng property ni Chinita Princess tapos kumuha pa doon ng pera sa Bolt na nakalagay sa condo. Grabe mga Kimpaw, no? Parang awang-awa ako ngayon kay Chinita Princess. Kasi yung 100 million na yun mga Kimpaw, grabe po yung pagod dito ni Chinita Princess tapos sa isang iglap lang nawala na bigla. Kaya naiintindihan ko po si Chinita Princess kung bakit kailangan niya itong gawin kahit na mahirap po natanggapin at mabigat ito sa kanyang kalooban. Mahigpit na yakap kay Kim Chu mula sa mga Kimpaw fans. Mukhang malala at sensitibo ang isyong ito.
lalo na't nakasentro ito sa pamilya, pera, at isang public figure tulad ni Kim Chiu. Pero mahalaga na ipaalala na hanggang hindi kumpirmado sa opisyal na pahayag, korte o verified news, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon na para bang sigurado itong nangyari. Pero kung pagbabatayan ng usapan tungkol sa isang kapatid na nasangkot umano sa pagsusugal at pagnanakaw, kung totoo man ang balita na nalulong sa pagsusugal ang kapatid ni Kim Chiu at nauwi ito sa pagnanakaw ng milyon-milyong halaga mula sa actress, masasabing ito ay isang napakasakit na sitwasyon para sa kahit sinong kapamilya. 1. Masakit kasi pamilya ang sangkot. Hindi biro na ang tao pang pinagkakatiwalaan mo, dugo at laman mo, ang maging dahilan ng ganitong mabigat na problema. Kapag pera at addiction ang naging sentro, madalas nasisira ang tiwala. Pagsusugal bilang sanhi ng pagkawasak ng buhay. Maraming tunay na kaso sa totoong buhay na ang isang tao, kapag nalulong sa sugal, nagiging desperado, gumagawa ng hindi tamang paraan at nasisira ang relasyong pampamilya. 3. Tama ang hakbang kapag legal na ang usapan. Kung umabot na talaga sa pagsasampa ng kaso, ibig sabihin malalim at seryoso na ang sitwasyon. At minsan, kahit masakit, kailangan ng legal na hakbang para maprotektahan ang sarili at ang pinaghirapan. FAR, pinapakita nito ang pagiging matatag ni Kim. May bigat ang ganitong desisyon, hindi ito madali. Kailangan ng lakas ng loob para magsampa ng reklamo, lalo na't alam niyang magiging usap-usapan ito. Ano pa ang masasabi ko tungkol sa isyong ito? Nagbibigay ito ng aral na kahit gaano tayo kabait o ka-generous, di natin masisiguro na hindi tayo masaktan ng sariling pamilya. Mahalagang tulungan ang adik sa sugal, pero may hangganan ng pagtulong lalo na kapag inuulit-ulit ang pagkakamali at lumalala na ang pag-aabuso. Showbiz personalities are still human. Hindi porket artista, wala silang personal na problema. Minsan nga, mas mabigat pa ang dinadala nila dahil lahat ay nakikita ng publiko. Ang ganitong uri ng balita ay hindi lang simpleng showbiz issue. Ito ay isang malalim na usapin tungkol sa pamilya, tiwala, at personal na laban na pinagdadaanan ng isang tao, kahit pa artista siya. Kung totoo man na nalulong sa pagsusugal ang kapatid ni Kim Chiu at nauwi ito sa pagkuha ng milyon-milyong halaga, napakasakit nitong realidad para kay Kim bilang kapatid. Sa kultura nating mga Pilipino, ang pamilya ay sagrado. Lahat ginagawa natin para sa kanila, mula pagtulong, pagbibigay, hanggang pag-unawa. Pero kapag ang pagtitiwalang ibinigay mo ay nabalewala, tumitimo talaga ito ng malalim sa puso. Ang sakit ng pagkakaroon ng kapamilyang nasa masamang bisyo. Ang pagsusugal tulad ng droga o alak ay maaring maging adiksyon. At kapag ang tao ay nalulunod na sa bisyo, madalas ay hindi ito naisip ang epekto ng kanyang aksyon. Nagiging desperado, nagiging mapusok, at minsan nakapagdesisyon ng labag sa batas. Kung ang kapatid ni Kim ay nakagawa nga ng ganitong hakbang, makikita natin dito ang lakas ng impluwensya ng adiksyon at kung paano ito kayang sirain ang ugnayan sa pamilya. Ang legal na hakbang, bagamat masakit, ay minsan kailangan maraming tao ang nagtataka. Bakit idedemanda mo ang sarili mong kapatid? Pero kung paulit-ulit na nalulugi, nangungutang o kumukuha ng walang pahintulot, at lalo na kung malaking halaga ang nawala, natural na maabot ang puntong kailangan na talagang lumaban sa tama, kahit masakit. Ang pagsasampa ng kaso ay hindi agad nangangahulugang galit o pagputol ng relasyon. Minsan ito ang paraan para mapigilan ang mas malaking kapahamakan, hindi lang kay Kim, kundi pati sa mismong kapatid niya na nasa maling direksyon na. Isang paalala na artista, man o hindi, tao pa rin, sila madaling isipin na perpekto ang buhay ng mga artista. Glamour, pera, tagumpay. Pero ang ganitong balita ay paalala na mayroon din silang problema, minsan mas mabigat pa kaysa sa pangkaraniwang tao dahil lantad sila sa publiko. Si Kim Chiu ay kilalang masipag, mabait at mapagbigay. Kaya mas ramdam ng publiko ang sakit na mararanasan niya kung ang taong sinusuportahan niya ay siya pang nagdulot ng problema. Ano ang aral ng isyung ito? Hindi garantiya na dahil pamilya mo, hindi ka masasaktan. Ang adiksyon ay hindi basta-basta. Kinakailangan ng tulong at disiplina. Ang pagprotekta sa sarili kahit laban sa kapamilya ay hindi pagiging masama. At higit sa lahat, mahalagang maunawaan na ang mga artista ay may mga pinagdadaanan din na hindi natin nakikita. Sa balitang ito, masasabi kong napakasensitibo at seryoso ng sitwasyon dahil hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi pati na rin sa pamilya, tiwala at personal na responsibilidad. Kung totoo man na nanghiram o nagnakaw ng milyon-milyon ang kapatid ni Kim Chiu dahil sa pagsusugal,
Malinaw na nakalagay sa dilema si Kim bilang kapatid. Sa isang banda, gusto niyang tulungan ang pamilya. Sa kabilang banda, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang pinaghirapang kabuhayan. Makita rin dito ang malakas na epekto ng pagsusugal sa pamilya. Madalas ang adiksyon ay nagdudulot ng desperasyon na minsan ay nagreresulta sa maling desisyon at labag sa batas. Sa ganitong sitwasyon, hindi biro ang magdesisyon ng legal na hakbang, lalo na kung ang taong sangkot ay kapamilya. Higit sa lahat, ito rin ay paalala na lahat tayo, artista man o hindi, ay may personal na laban at problema. Ang publiko ay madalas nakita lamang ang glamo ng buhay ng artista, pero may mga sitwasyong emosyonal at mahirap na dinadala nila sa likod ng kamera. Konteksto sa pagsusugal at kapamilya. Maraming kaso sa totoong buhay na ang pagsusugal ay nagdudulot ng panganib sa pamilya at kabuhayan. Kung ang kapatid ni Kim Chiu ay nalulong sa sugal, maaring hindi niya ito sinasadya, pero nagdulot ito ng malaking pinsala sa pinaghirapang pera ni Kim. Ito rin ay nagpapakita ng importance ng financial boundaries kahit sa loob ng pamilya. Psychological at emotional aspect. Hindi biro para kay Kim Chiu na harapin ang sitwasyon dahil emotional toll ito sa kanya. Ang pinagkatiwalaang tao, kapamilya, ang siyang nagdulot ng problema. Nakakabigat ito sa damdamin at minsan, mas mahirap pa kaysa sa legal o financial na aspeto. Social implication at public perception. Dahil kilalang personalidad si Kim, natural na maraming netizens at fans ang magkakaroon ng opinyon o reaksyon. Dito makikita ang epekto ng pressure ng pagiging public figure. Kailangan niyang protektahan ang sarili at ang reputasyon, pero may kasamang public scrutiny at sismis. Legal perspective. Kung umabot sa pagsampa ng kaso, malinaw na seryoso na ang sitwasyon. Hindi ito simpleng usapin ng pamilya lamang, kundi ng legal responsibility. Ipinapakita rin ito na minsan kahit masakit, may hangganan ang pagtulong sa kapamilya, lalo na kapag paulit-ulit na ang maling hakbang. Ang tiwala at pera ay dapat may limitasyon, kahit sa kapamilya. Ang adiksyon, gaya ng pagsusugal, ay seryosong problema at dapat mahandle ng tama bago lumala. Mahalaga ring ipakita na ang mga artista ay tao rin, may pinagdadaanan at mahirap na sitwasyon, at hindi laging glamo ang buhay nila.